Alright mga kabsat, nandito tayo sa bahay ni Attorney Enzo Recto mga kabsat. Ako, ang ganda ng mga topics niya. 1 hour ago, 48 minutes, 2 hours ago. Pero dito tayo sa na maganda ito. Ito pala ang totoong nangyari sa pag-release ng confidential fund. Bakit ni-release ang confidential fund? Alamin natin kay Attorney Enzo Recto. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Punto diretso. Yung issue natin sinasabi na masyadong malaki yung confidential funds ni Sara, hindi naman yan matatakil dyan kasi political question yan. Ibig sabihin, kumbaga, ito pa yung isang issue na kung titingnan natin, binigyan ng napakalaking confidential funds si Sara. So, yun na. Yung titingnan mo na illegal ba yon? So, hindi illegal yon. Pero tayong mamamayan, makikita mo yung pattern na gano'n na si Sara hindi sanay sa maliit na pera. Sa katunayan, ewan ko lang kung madidiscuss pa yan, saan ba galing yung confidential funds na yan. Kasi ang totoo, kung titingnan natin, Panyero, ang history niyang confidential funds na yan, para lang sa kaalaman ng lahat, pag-upo nila PBBM at Sara Duterte noong June 30, 2022, yung pag-upo nila, just after a month, nagreklamo na si Sara. Yan na, factual yan, kasi may mga letters niyan si Sara sa Office of the President. Ewan ko kung ipipresent pa yon. Sumulat siya sa presidente. Humihingi siya ng dagdag na pondo kasi sabi niya, yung minana niyang pondo galing kay dating BP Leni Robredo, napakaliit daw. Sa totoo lang, si Leni Robredo, okay na sa kanya yung maliit, nakasurvive naman siya, kaya naman. Pero itong si Sara, kaagad-agad, nagreklamo kay... Sinong sisisihin niya, Panyero? Yung tatay niya nagbigay ng budget kay Leni Robredo. Ang nangyari, sumulat siya sa office ng president, nag-request siya ng funds. Actually, hindi nga lang 600 million yung ni-request niya. Ang binigay sa kanya noong 2022, 125 million. At na-release yun December 13. May mga yon, kaya ang tanong diyan, Panyero, hindi lang sa maliit yung budget, wala sa budget yung confidential and confidential and intelligence funds. Wala sa budget ni Leni Robredo yan. So kung magta-transfer ka, alam natin yan, dapat merong naka-line item kasi saan mo ibabagsak yan. Wala doon. So yun ang question pa doon. Pero siyempre, hindi na natin tinatanong yon dahil yung legality noon, hindi naman yun ang issue. Pero kung talagang bubusisiin mo, yun pa yung isang issue na yan. Bakit siya nagkaroon? Wala naman sa line item ng Vice Presidential Budget. Nung simula, nung 2022, 2023, yung So hindi na yan madidiscuss, Hindi na madidiscuss, pero ang tanong na lang dito, saan napunta? Saan nagastos? Kinino binigay? Ano ang dahilan ng pagbigay? Sabi nga nila, yung safe house sa Panyero, mas mahal pa sa tira natin sa Shangri-La. Hindi nga tayo makatira-tira sa Shangri-La. Doon pa sa safe house nila na 11 million o ilang milyon. Grabe. So kaya ang kama doon at saka baka yung Arenola ginto. Kaya inaabot ng ganong hanggang ilang milyon. Saka saka nirelease kasi yung 125 million ang confidential funds kasi ni Sara Duterte 2022 at 2023. Kasi 2024 magkaaway na sila ng administrasyon ni Unity, nahati na. Hindi sila magkaaway, inaaway na niya yung administrasyon, hindi naman siya inaaway, siya itong magkaaway. Oo. Pero ang 2022, imagine niyo dapat sana ang minana nila kahit si Sara, ang minana niya dapat yung budget na lang ni Leni. Dapat pinagkasya niya na yon hanggang December. Hindi Talagang humingi siya ng extra fund at binigyan siya sa forma ng confidential funds, 125 million. Pero siyempre dahil prinasis muna yung pondo na yon, nag-request siya mga August, na-release sa kanya December. Ang problema, pag-release sa kanya nung December ng 125 million, kulang ilang araw na lang bago matapos ang taon. Kailangan ubusin niya. So inubos talaga.
ano yan, kaya naman madalian talaga kahit kahit Pasko, New Year, inubos talaga yung pera eh. Pero nung 2023, ayan, ano na yan? Yan na yung confidential funds na inaprubahan na yan ng Kongreso. Deborah G, shout out. Ano pa yan? Okay pa yung unit team. Kaya sa 2023, mayroong confidential funds ang DepEd, may confidential funds ang OBP. 500 million panyero ang confidential funds ng OBP. 125 million. Kaya nga yun yung 500 million, yung 125 in 4 tranches, Panyero. Kaya naging 500 million. Pero kahit naman tayo, Panyero, gumagastos tayo, hindi naman tayo gumagastos ng 125. Di ba kung may gastos tayo, pwedeng 1 million, Agree. pwedeng 5 million, pwedeng linggo-linggo, or something like that. Pero hindi yung every quarter or every so much, 125. Para bang may pinaglaanan eh. Hindi yung, kunyari, di ba may gastos tayo na intelligence fund. Depende yan sa takbo ng operation, gagastos ka ng 1 million dito, 500,000 doon. Hindi yan eksakto. Di ba? May barya pa nga yan eh, 520,000 or something. Pero ito eksaktong-eksakto. Para talagang minanapula. Hindi naman na para sa ibang paraan talaga. So, kaya nga, yun ang magandang tingnan natin, Panyero. Saan ba napunta ang pera? Yan ang kailangan natin subaybayan sa mga susunod na hearing. Oo, isasalang yung COA. Yung COA, ang COA kasi, mayroong auditor na nakatutok lang, Panyero, sa confidential intelligence funds. Pagdating sa mga confidential intelligence funds, may COA auditors na aside dyan. So, mukhang yun ang ipapatawag. So, malalaman natin dyan, para saan ba talaga ang mga confidential at intelligence funds? Paano ba ito nililiquidate? Ano ba yung allowable na mga expenses or mga gastusin under sa confidential at intelligence funds? Kasi ang argumento dyan ng mga DDS, yung narratives nila, ang confidential intelligence funds, kahit saan pwede yung gamitin, pero hindi pwedeng i-reveal. Kasi confidential nga daw eh. Tama ba yung ganong argumento? O yan, malalaman natin yan sa paliwanag ng COA. Alam mo pa natin, hindi tama yan kasi lahat yan tawag dito, public funds. Lahat naman ng public funds talaga yan, may audit talaga yan. May mga proseso yan. Kaya hindi man lang pwedeng sabihin, hindi pwedeng tignan yan at hindi pwedeng i-audit. So, mali yung mga nagsasabi ng gano'n. Pero kaya nga tayo nasa impeachment para ayusin natin ito. At sana, kung makita natin na talagang merong mali, sa akin lang, let us open our mind, let us see where the evidence flows. Kung may ebidensya, di convict natin. Kung walang ebidensya, di acquit natin. Pero tingnan po natin, pag-aralan po natin, wag lang tayo sabi nga ni Robin Padilla, wag tayong one-sided. Maging open-minded tayo. Di ba? Pero wag nating sisihin kung yung prosecution one-sided. At hindi ko rin naman sisisihin kung yung defense one-sided din. So, ang isasalang next week, COA auditors. At yung auditor ng COA na naka-assign sa confidential fund. So malalaman natin dito, at least galing sa COA, ano ba talaga ang confidential fund? Ano ang covered na mga allowable expenses niyan? Kasi ang ina-argue kasi ng kampo ni Sara, related daw yan sa mga intelligence gathering, mga ganyan. So, pangalawa, ang sinasabi din nila, Oops, narangan tayo. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. gamit daw ng Mary Grace Piatos, ano daw yon? Allowed daw yon kasi hindi mo naman i-reveal yung totoong pangalan ng mga informants mo. Yon. Ano ba talaga ang tamang dyan? Based sa rules ng COA. Kasi may malinaw na rules ang COA tungkol sa liquidation ng mga confidential funds. Kaya ang gagawin dito ng prosecution next week, kumbaga magle-lecture muna yung COA auditor sa mga mga rules tungkol sa confidential funds. Pagkatapos niyan, sigurado yung susunod na mga testigo, ipapakita na ngayon yung mga Mary Grace Piatos. Pero ito muna, ililay down muna ng COA ano talaga yung dapat na paggastos sa confidential funds at paano dapat ito nililiquidate. So yan yung magandang ma-discuss sa next week, Panyero. Next week, oo. Tama. Kaya magandang, sabi ko nga, subaybayan natin next week. So, tingnan natin, 3 araw yan. So, siguro, yun na lang ang natin. Kasi nga, maghihiring pa yan. So, tingnan natin kung anong mga mangyayari at kung ano ang mga isisiwalat na mga testigo.
Romeo Bartibal. Pagkatapos niyan, Panyero, mailinaw ng COA auditor na linya niya talaga ang pag-handle ng confidential funds, ipipresent na ngayon. So, based sa paliwanag ng COA auditor regarding sa confidential funds, paano nga ginastos ni Sara yung confidential funds? Doon na tayo magdidetalye na ng mga Mary Grace Piatos na yan. At saka yung binayaran na safe houses na 500,000. Ilang araw mo lang ginamit, 500,000, doon na yan. Susunod na yan. Kaya medyo matagal ito pang confidential funds, Panyero Hawi. Matagal pa, sabi ko nga, 500,000 bahay na sa Forbes Park yan Narerentahan mo Tingnan natin kung gaano kamahal yan. So let's see. And sabi ko nga, for now, tingnan na lang natin kung anong mangyayari next week. So, pagka nito, dito sa itong confidential funds na itong issue, nakita na kasi natin ito sa hearing sa Kamara. Ay di ba lumabas na yung mga Mary Grace Piatos na yan Kaya lang ito na kasi uulitin yan, ipapakita uli yan. So makikita uli natin ano ba yung mga pangalan na doon na nakapang si Mary Grace Piatos, si Oishi, kumbaga, tapos ang mga amounts tapos makikita din dyan, Panyero, na ang pumirma lang, iisa lang na tao, o dalawang tao lang halos yung handwriting doon. Kaya nga, Panyero, mahirap magsabi ngayon kasi siyempre, mahirap pangunahan ng ebidensya. So, tingnan na lang natin kasi marami pa yan Sabi ko nga, tatahiin pa yan. At magandang yan, pag nakita na natin yung ebidensya. To be fair to everybody. Kasi kung i-discuss natin ngayon yan, siyempre, wala pang ebidensya, mahirap naman sabihin yan. Kahit sabihin na natin, nangyari na yan sa House, siyempre, tayo nakatutok sa trial ngayon. So, to give respect to the trial court at to the impeachment court, mas maganda, paglabas na ng ebidensya, mas magandang talakayan yan para fair naman for everybody. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog. Salamat, attorney, mga kakapanyero, yun So yan yung nangyari, mabsat, dito sa pag-release ng confidential fund. Diyos ko, Lord Rudy. Shout out, Romeo Barcibal, Elic Andel Carmen, at saka sa lahat ng mga bagong pasok. Again, huwag kalimutang mag-like and subscribe, mga kakabsat. Last topic tayo, mabsat, kasi it's already 11:14 at 11:30. Kailangan ko nang bumalik ng hospital, mga absat. So, mamayang hapon na lang tayo mag-live. Pero mag-last topic muna tayo. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Maestro Paul, ito na po. Countdown tayo in 30 seconds.